Hello, magandang araw mga ka-farmland. Nandito ako sa property located po sa Barangay Dambo ng Pakil, Laguna. So, yan. Ang property ay along Barangay Road or National Road dito sa Dambo. Ito po ay yung road na nagko-connect po sa papunta po ng Siniluan and Hala-Hala, Rizal. So, yan yung papuntang Hala-Hala, yung way na yan. So, from Siniluan, pwede pong dumaan dito, papuntang Tanay, Antipolo, o somewhere pa dyan sa Paluwas, pwede po dito dumaan. Yan po yung diretso, papunta po ng Matalatala, papuntang Santa Maria, papuntang Siniluan, Mabitak, Laguna. So, ang property po ay 5,665 square meter. Ayan. So, ito yung property. At estimated na frontage nito dito sa Provincial Road ay nasa 55 to 60 meters frontage po. So, ang ganda po nitong gawing mini farm lot kasi tabing-tabi mismo siya ng main road. Yan. Kagandahan pa dito sa property, overlooking po ang Laguna de Bay. Ayun lang siya. Oh. Yan. Laguna de Bay po yan. May naglilinis ng property dito kasi meron po mga nagtatanim. Tatanim po ng gulay. Ganda po nitong i-develop. Mini farm lot or depende po sa makakagusto or makakabili ng property. Pwede din po itong gawing warehouse or trucking. Pwede pong gawing garahe. So, ang boundaryhan nila, itong poste. May bakod natin po yung katabi. Ito po yung boundary nila, yung muhon. So, ang kagandahan pa dito sa property ay yan na po yung linya ng kuryente. Yan. Then, may linya ng tubig. Tapos, ayan na mismo. Magtataka kayo kasi ang daming mga sako. Yun po ay mga sako ng ipot ng manok pang pataba sa mga tanim na gulay dito sa property. At ito mga ka-farmland ay titulado, TCT title po. So walang baha dito kasi mataas po tong location. And then ang lupa po pa-sloping po ng konti. So paibaba siya ng konti pero hindi naman siya bangin. So slope lang po, banayad. Dito po yung caretaker. Yung nagbabantay. Mga ka-farmland, correction lang po. Para ang nasabi ko po ay barangay ng Pakil. So, Pangil po. Pangil. Ito po ay barangay Dambo, Pangil, Laguna. So, ayan po, mountain view. Ayan. Ang kabila po nito, ang alam ko ay ang ano na, Talim Island. Yan. Ongoing din yung construction ng windmill sa Talim Island. Yan din po ang Laguna de Bay.
Yan o. 5,565 square meter po. 2,500 pesos per square meter. Negotiable pa po ito. Ang kagandahan dito mga farmland, ito po ay titulado, clean title po. Ayan. So mga farmland yan, yung ilang mangga po ay sakop pa po dito sa property. Hindi na lang po kasi makita yung boundaryhan dito sa gilid. So kailangan lang po ito ng relocation. So ito yung property. Nililinisan po ngayon kasi po yung kaibigan ni Sir ay yung may-ari ay nagtatanim po dito ng mga gulay. TCT title po ito na 5,565 square meter po. 2,500 per square meter. Negotiable po yun mga ka-farmland. Yan po yung Talim Island and ang Laguna de Bay. Yan lang yung road. Yung linya ng kuryente. And then, andyan lang sa gilid yung linya ng tubig. So, dito po yung boundaryhan, paibaba po. So, ito, taniman po ito nung naglilinis dito. Pasok po tayo. Nandito po ako sa taniman po ng upo. Sa mga hindi po nakakakilala ng upo, ito po yung itsura ng upo. Ayan. Yan po itsura ng upo. Ayan. Yung mga sako na yan po yung ang laman po niyan ay ipot ng manok. So yan po ay pataba. Baka po kasi magtaka kayo, sabihin yung dami-daming kalat. Yan po yung mga sako. So nag-start na po silang maglagay kasi ito pong upo ni kuya nung nagtatanim dito is patapos na. Pero parang tataniman pa niya ito ng ampalaya. So ayan, meron po ditong source ng tubig. Meron silang mga hose na nakalagay dito kasi in case po na magdidilig sila ng halaman, ayan, meron po silang kukuhaan ng tubig. And ang kagandahan, dyan sa may likod din, meron pa pong isang kalsada pero hindi mismo siya tabi ng property. So paikot po. Ito po ay ilang minutes na lang po from Manila. Ay ilang oras. Siguro po mga 2 hours lang po ito drive from Manila. Kasi malapit na po nasa may na to. Andito na po, way po ng Pahala-Hala Rizal. So yung nilinis or tinamna ni Sir is hanggang dito. Yan. Sa pagkakaalam po nung nagtatanim, nandito yung boundaryhan ng property. And then, dito po kasi sa likod mga farmland is may bakod na. So, hanggang dyan po yung
yung property. Yan. Tapos yung isang road, ayan lang mga ka-farmland, oh, ayan lang po yung karsada. Yan yung isang road. Yan. Yan po yung road dito sa likod. So may isa pong may isa pa pong lote na katabi. Ayan po yung kalsada, ayan yung linya ng kuryente, ayan yung poste. May isa lang pong lote na nakapagitan dito sa property. So hanggang doon, ito po yung boundary. Tapos hanggang doon pa po. 5,565 square meter po ito na 2,500 pesos po per square meter. So, yun po yung price ng may-ari ng lupa. And about po sa presyo, makipagtawaran na lang po kayo sa owner. Kasi about sa tawaran is hindi po kami nakakapag-decide. Si owner lang po ang bahala doon. Yan mga ka-farmland. Ramdam na po ang tag-init. Sobrang init na po ngayon dito sa location namin dito sa Dambo. Sigidang init. So, talagang summer time na. Maganda din po itong i-develop. Pwede din po ito maging private resort. Kasi wala nang puno na maapektuhan or matatanggal. Malinis na po yan. Mga tanim na lang pong gulay. And then, ang lapad ng frontage niya nasa 50 meters, 50 to 60 meters more or less po. And yan po ay located po dito sa Barangay Dambo ng Pangi, Laguna. So mga ka-farmland, ang kagandahan po kasi nasa provincial road. So yun po yung road na nagko-connect ng Pililya, Rizal, Halahala, going to Siniluan, Mabitak, Laguna. So, dito sa property mga ka-farmland, meron pong bako dito. Yan po yung boundaryhan dito. Boundary ng property. Ayan po. Yan. So, ito pong mangga is pasok po dito sa loob ng property. Meron pong mangga, tas ilang punong kahoy po. Hindi po siya as in 100% flat kasi elevated siya ng kaunti. Pero, ano lang, bahagya lang, parang nakabulusok lang na ganon. Hindi po as in dahilig na dahilig. Kagandahan po sa property mga ka-farmland, hindi po binabaha. Once po umulan, ang water po, ang tubig, ulan is dire-diretso pa ibaba. Papunta pa po doon sa may Palawa na. So walang baha dito sa property mga ka-farmland. Pwede pong bahay bakasyunan o retirement place. Yung mga senior natin, ang mga magsisipag-retired na dyan. Pwedeng taniman nila ito ng fruit bearing or kung ano man pong gusto nilang itanim. Swak po ito kasi mini farm lot, maliit lang po yung property. Or dun sa iba na naghahanap para gawing gasoline station or warehouse parking, pwede din, pasok din po ito sa hinahanap nyo kasi ang tinitingnan po dun yung kalsada, yung kayang ipasok ang mga sasakyan kahit mga truck. So dito kasi sa location ito, kaya naman pong maipasok kasi main road po yung doon. Ganda, maganda po itong property. Konting development lang po ang kailangan. Kung gusto pong gawing taniman, pwede din po. Like this po. O, kagaya niya pong yung ginawa ni Kuya dito.
Ngayon po, ang to follow daw niya na itatanim dito is mga ampalaya. Yan, parang ano na nga, may pananim na si kuya dito. So dito, may mga ilang puno po ng mangga. Santol, mangga, tapos may ilang puno po ng nyog. Yan. Ito yung mga to, sako pa po yun ng property. Ang nasako po ng property ay ito, mangga, niyog, santol. Sa area po dito. So, ayan lang po yung road. Ito po yung katabi na property. Ayan. Mountain view. Overlooking po ang Laguna de Bay. So, kahit pa paano makaparmland, kahit mainit po ang araw. Ang ginhawa kasi may mga punong malalaki. So, sa kabila po, yun po yung may mga puno din ng mangga. Ito po naman ay may bakod. May gate na nga din. Kaya lang syempre sa katagalan po, nasisira din yung bakod. Kasi wala nga po nagbabantay. Eh sa ngayon po, may naglinis na po kasi tinataniman nila. Ulit ko mga farmland, ito po ay 5,565 square meter. 2,500 pesos per square meter. TCT title po. And about sa presyo, makipag-usap na lang po kayo sa may-ari ng lupa para sa tawaran dito sa property. Yan po yung kalsada dito. So, paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng aming followers, viewers, and subscribers. Bye-bye!